Real Talkers, handa na ba kayo makita at makausap ang isa lang naman sa mga 2 out of 6 na pumasa sa pinakamahirap na board exam sa real estate industry, ang Real Estate Consultancy Examination. Kaya halina kayo, One Real Talkers, samahan niyo ako, bubuksan ko ng pinto at papasukin natin siya sa mundo ng One Real Talk with Master V. Let's go! Hey! Cons Mike! Here's the camera. Cons Mike, welcome to One Real Talk with Master V. And of course, we're very proud to have you. Sino ba naman kami para atinan mo? And excited na po ang One Real Talkers na mas makilala po kayo here sa nag-iisang real estate talk show sa Pilipinas, ang One Real Talk with Master V. Let's go, Cons! One Real Talkers, we are back in one of the episodes of One Real Talk with Master V. And right now, I am very happy and very, very proud of this person. Bakit ba naman? Siya lang naman po ay isa sa 2 lamang na pumasa out of 6 sa isa po sa pinakamahirap na board examination in the real estate parlance sa Pilipinas. Ako nga ho, Real Talkers, ay talaga ng mga kinakabahan na sapagkat 2 taon na lang ay magbo-board exam na rin ako ng REC or the Real Estate Consultant Examination. He had or has been working for 12 years in the government sector and also in construction design and supervision. Siya po ay nasa government and private sector. He is a real estate broker, a real estate appraiser, a real estate consultant. He's also a master in public administration and a master in management, major in environmental planning. Ano pa ba gusto nyo? Nasa kanya na lahat. Kitang-kita nyo naman. The one and the only, Cons Michael Jason Carlos. Hello, Cons! Thank you so much. Grabe. You know what, One Real Talkers, I'm very excited kasi iba ang talino ng mga top-notchers or I mean, one-of-a-kind people. Imagine niyo ha, pinakamahirap yan sa real estate kasi we have the broker's exam to be followed by the appraiser's exam or sometimes magka-level lang yung dalawa. And then the consultancy exam, may qualification yan. So at least 5 years ka na appraiser or 10 years ka na broker. So imagine, pinagdaanan mo na ni Cons yun bago siya nag-qualify maging mag-take or eligible to take the real estate consultants exam. Cons, grabe, ang hirap nun. So how is it to have the brain of Cons Mike Carlos? Ano ba ang tumatakbo sa isip mo? Actually, ano lang, siyempre, kailangan may goal, di ba? So from that goals, kailangan may gagawin ka para ma-achieve mo yung goal na yun. No? So, actually, ano lang din, no? With the help of our students din, so siyempre pag nagtuturo ka, nare-retain talaga, di ba? Yung repetitive na or repetitions ng mga tinuturo natin. So kahit na pag magtatignan na tayo ng board, so medyo madali na sa atin kasi nga nandun na yung knowledge natin about the profession. So nakatulong din actually. So yung sharing of knowledge within the students and the professor, so two-way actually. They say kasi the best way to learn is to teach, right? Mm-hmm. And akala nila kapag nagtuturo tayo, nababawasan tayo ng kaalaman, nati-threaten tayo. Hindi po ganun, Real Talkers, ang mentality namin mga academicians. Actually, yun nga po, Cons. I haven't heard much about you until the consultancy examination. And I've heard that you hail from Pampanga. Yes. So, can you tell us how you started to venture into real estate? Mm-hmm. So, by the way, no, hi muna sa mga Kapampangan, mga Kabalen. So, Maya Paabak po, good morning po. Doon sa question, no, actually, nag-study ako sa Manila. So, I took up BS Civil Engineering sa Mapua. And then, siyempre medyo yun yung goal natin na makapag-aral sa Manila. Mm-hmm. So, parang ano din, no? So, parang hinahanap natin din yung sarili natin na we want something changes, no? Yung aside na makaalis ka from Pampanga, no? And then, siyempre, yung father ko kasi sinasabi niya na iba kasi pag nakapag-aral sa mga institutions, na yung mga malalaking schools. So, ayun, I took up BS Civil Engineering from Mapua. Yun nga lang, siyempre, medyo dahil sa kahirapan ng buhay, we have to work, no? So, nag-working student ako from first year hanggang makatapos. Though medyo nadali ng konti, so parang dun ako bumawi. Okay, so from taking up civil engineering, so from the time na nakapag-work tayo sa construction, and then eventually, pumasok tayo sa government. Okay? And then, siyempre, we have to
learn also, no? Ano ba yung nasa gobyerno? So, I took up Masters in Public Administration, and then eventually, siyempre yung hunger for knowledge, no? Parang akala natin, alam na natin lahat, pero hindi pala, no? So, thankful ako, no, nung nag-take kami ng MPA, so yung medyo yung confidence, no? So, lalo na pag nag-present sa harapan, di ba? So, laking tulong doon. Then eventually, may mga nag-encourage sa akin na to take EdPrem, no? So, Executive Diploma in Real Estate. What's that again, Cons? Yung EdPrem sa Okay, Lasal. One Real Talkers. Hindi ko nasabi yun kanina, pero pasabog na naman si Cons Mike, no? Okay, can you tell us a little bit about that Ayun. course? Actually, for the EdPrem kasi, karamihan ng mga kakilala ko doon, in preparation for the real estate consultancy exam, Oh. so maraming nag-take noon, no? So, 6 na modules. Actually, marami ako natutunan, no? Yung mga professors natin doon, no? So, may mga judge, may mga CPAs, no? So, marami. Yung mga engineers din na nandun. So, bawat modules may mga kanya-kanyang topics. So, may pang-habu, may pang-financial, may pang-marketing. So, yung gagamitin mo actually, no, in your preparation for your project feasibility study. So, isa yun. And then eventually, since hindi ako natuloy no exam no 2021, which is the last exam yata for the real estate consultancy exam. Na last exam for those na hindi nag-REM. So, noong 2021, so nag-apply ako for higher position. Yun nga lang, medyo nag-giveaway na rin ako kasi parang feeling ko hindi para sa akin. Okay. Okay. So, took the long road. So, nag-BSREM tayo to qualify for the real estate consultancy. So, One Real Talkers ha, hindi po nakaligtas si Cons Mike dahil nakatopa siya. At totoo yun, pag hindi talaga para sa'yo pa, you have to accept it so you can move forward. And kita nyo naman, isa lang naman siya sa mga talagang pumasa sa napakahirap na REC exam. So, again, sometimes you just have to accept if it's not meant for us. So, again, going back to you, Cons. Ayun. So, from that time, so kumbaga parang nandun yung habang nasa academe ka kasi parang feeling mo, kailangan marami ka pang matutunan para mas marami ka pang ma-share. Hunger for knowledge. Yes, no? Non-stop eh. Oo, kasi lalo na pag akala nila alam mo lahat no? So, kumbaga, Yeah, ayun ang pressure, Cons, di ba? oo. Parang, ay, Cons Mike yan, kahit ano itanong natin dyan, alam niya yan. mapipilitan ka magbasa Oo, talaga. para ikaw na lang minsan, teka lang, sapat ba ako? Oo. Ano pa bang kulang? Kung ako baka may tanongin sa akin about... Minsan nga, Cons, di ba? Tinatanong tayo, sa ako po pa ba yung tanong na yan? Ba't ako tinatanong mo, di ba? Oo, pero minsan parang hindi kasama doon sa topic dahil alam nila na kaya mong Pero sagutin. allied profession eh. Oo. And siyempre, dahil din during discussion kasi nakukwento natin yung mga backgrounds natin. So, kumaga, actually, nag-start ako as a working student sa mga different fast food chains, no? So, I'm juggling with aprons to hard hats, no? Grabe And then, eventually, siguro, nung time na magmamanager na ako sa isang fast food, doon parang yun yung turning point na naisip ko, sayang naman yung more than 5 years, no? Na pag-aaral. So, doon ako nag-decide na lumipat. So, buti na lang may mga fraternity brothers ako from Mapua na mga Kapampangan din. So, they took me in. So, nasa land development. So, nakadalawang land development tayo. And then, Galing. eventually, naglipat din tayo ng companies. So, from land development to mga ready-built facilities, no? And then yung mga clean rooms, and then yung mga fit-out works, no? So, may mga fit-out works tayo na ginawa. So, kumbaga parang halos na daanan natin. And then, siyempre, yung work natin from site engineer, project engineer, cost engineer, and quantity surveying. So, yun yung nakatulong din na maghanap pa tayo ng mga other ways, no? Or parang looking for stable naman yung job, but you're still looking for another Greener job. pasture, Yes, as always. no? Na for your family. Actually, nag-start yun nung nagkapamilya na rin na parang ang gusto mo mas malaki yung sahod, di ba? So, siyempre, biglang nag-knock yung opportunity na may nag-encourage sa akin na take the real estate broker's exam. Ayun. So, take ako 2012. So, we are the second batch. So, pumasa ako. After that, then what? Yeah. So, nag-knock yung opportunity, pinabuksan mo, and presto, naging REB ka na. So, after a year, parang, since yun yung parang kulang nun, no? So, wala yung coaching and mentoring. So, wala talaga.
So, nakatisod tayo ng isa na benta, pero yun lang yun eh. Wala na. Multi-million to, no? Wala, project selling lang siya. Parang may kaibigan lang na naganap ng property, then alam na broker ka. So, natulungan mo lang siya. And then eventually, the following year, ano na ako noon eh, nasa construction pa din ako. Usually, mga 34-story condominium building ginagawa namin dyan sa BGC. And then yung quantity surveying din, ganun din, no? So, pinapadala ka sa different places, or especially, no, napupunta tayo sa Cebu, ganyan, to estimate for a certain project. Ikaw yung gagawa ng estimates nun. And then eventually, so, parang ano din, actually, ang ganda nung company na pinanggalingan ko, no? Nasa David lang doon in Saya ako noon. 3 months, or actually, mag-4 months na yata ako noon. And then may tumawag sa akin, which is our former mayor. Sabi niya, kailangan ko ng assessor. Ayun. So, One Real Talk ha, ang opportunities, minsan lang kumatok. Oo. Pag kumakatok po ang opportunities, pagbubuksan mo ito. Sa pag hindi, baka sa bintana, pumasok. Sa ibang pampunta. So imagine, Consa, I mean, I can feel your leap from rags to riches. I'm super proud of you. Later, walang iyakan dito sa One Real Talk. Actually, Grabe yung opportunity sa'yo. Hindi siya, yung parang, kung tumama lang, kung masasalo mo, hindi pilinano ni Lord sa'yo. Oo. One at a time. Actually, thankful ako kay Lord. Hindi naman sa basta when you pray, no? So, Ito yung camera mo, Consa. pag talagang pag kasi, alam mo yun, ibibigay sa iyo ni Lord yun para sa iyo, no? So, kumbaga, marami mga obstacles before, no? So, from sabi ko nga, naging working student ako for almost 7 years yata yan, no? Mahirap so, bago maging ako working student, Cons. Oo. I experienced that. So, kumbaga, parang ito rin yung tumulong sa akin kung ano ko ngayon, actually, no? So, yun yung mga ganun. And then, siyempre, from there, gusto mo rin na mag-payback din. Okay? So, kumbaga, parang especially yung mga mentors natin before, na kung ano yung naitulong nila sa inyo or sa atin, para makarating tayo doon, di ba? So, ganun din naman yung ginagawa ko doon, no? Kumbaga, parang as a way of paying back. Nice. So, yun yung ginagawa natin. Kudos to you, Cons. And of course, we practice pay-forward mentality as always. And sino ba naman kasi tayo, Cons, even me, na wala tayong karapatang kalimutan yung nakaraan eh. Kasi sobrang hirap nun at biniyayaan tayo ni Lord now. Nakakaya na kay Lord eh. Pag hindi tayo bumalik tanaw. And speaking of pagbabalik tanaw, Cons, all of us here are very proud of you. Not just me, but the entire nation, the entire real estate community is very proud of you. Putok na putok yung pangalan mo. Kaya sumabay ang One Real Talk with Master V talaga. Ay, pumuputok ang pangalan. Talagang i-interviewin ko na sa One Real Talk with Master V. But anyway, going back, yung hirap ng buhay mo, nag-working student ka, all the pagod, hirap, kayod, pang-iyak mo yan, syempre, over-fatigue, and all of those problems na dinala mo, pressure. Tingnan mo naman kung sino ka na ngayon, Cons. Okay naman. Di ba? Nakakatuwa. How proud are you now? And what do you want to tell to everyone? Being Cons Mike Carlos now, wala ka naman dati. Hindi ka naman ganyan kagaling at kaayos eh. Hindi ko naman pwede sabihin na magaling ako. Basta lang, nandun yung willingness natin to learn, no? So, kumbaga, nasa sa atin yun eh. Kahit naman na sino, di ba? Nandun yung talento natin, di ba? So, importante lang doon kung how we hone our skills, our knowledge. And then, siyempre, of course, no, yung ano ba yung may tutulong natin, okay? So, especially now, nasa government tayo, no? So, nung nasa private ako, alam ko naman, no, may mga hindi tayo, pero meron mga things na ayaw natin sa government, di ba? So since nandoon ka na sa gobyerno, sa government service, so you're finding something na pwede nating may tulong or something na mabago, no? So yung challenge natin to, in our own little way, meron tayong mabago doon sa sistema. And then of course, no, yung kung ano ba yung may tutulong din natin para mas yung mga clients natin hindi mahirapan. Ayun, very on point. So, One Real Talkers, isang tanong pa lang po yan, ang dami na nating nahugot kay Cons Mike Carlos. Kaya naman na, Cons Mike, handa ka na bang sagutin ang mga katanungan here with One Real Talk with Master V? Handa ka na ba? Kala ko yun na yun. Wala pa yun, Cons. Pero syempre, alam kong handa ka na. Kaya first question, Cons Mike, is
what is the real score in the real estate market? Ang dami kasing mga hinuha, ang dami mga speculations. Ano ba talagang katotohanan? Actually, tanong ko to sa last episode, pero you being a consultant, tell us the real score. Doon nasa gobyerno tayo, no? So, since as a consultant, so siyempre dapat alam natin kung ano yung nangyayari, no? Especially sa mga lugar-lugar natin, or not only our place, but in totality. Ano bang nangyayari, or ano ba yung, usually, yung mga naririnig natin ngayon, di ba? So, kung titignan natin, yung real estate, market is very complex, no? So, napaka-importante na especially tayo as real estate service practitioners, alam natin na ano ba yung, or especially yung mga investments, saan ba papunta. So we have to follow kung saan papunta yung mga investors natin, saan ba papunta yung money. Okay? And then at the same time, yung mga development, nasan ba? Okay? So usually sinasabi ko nga na as a real estate service practitioners, we shape the community. Nice. Tayo yung idadala ng mga investors. Okay. So, importante din na ano ba yung nangyayari in terms of inflation, yung interest rates natin, yung supply and demand, yes, ano nangyayari sa economy natin. So, titingnan din natin how can we help, no, itong mga different sectors na to, no? Hindi lang yung makabenta ka lang. Okay? So, yun, isa sa mga importanteng kailangan din natin alam, no, kung ano ba yung mga nangyayari. So, kailangan updated tayo. Hindi yung after we pass the exam, wala na. Wala na. Listen, papel lang. Oo, siyempre, let's say, kunwari, tinanong kita. Hindi mo kayo masasagot. Correct. Diba? Kailangan let's say, kung may tayo. buyer ka, saan ba magandang mamuhunan ngayon? Diba? So, we have to know then, no, yung mga different data or details. Saan ba yung mga naka-pipeline ng mga developments? Exactly. So, One Real Talkers, Cons Mike was referring to us practitioners being knowledgeable about and updated about things. Kasi we should be knowledgeable as practitioners, not just in the micro level, yung mga entities, mga businesses, but also at the macro level. Employment, interest rates, right? You were referring to earlier, inflation. Those are the things that go hand in hand to shape the community. Going back to the question, ano bang real score? They're saying, Cons, na oversupply the condominiums, right? They're saying na it was the Pogo investors that actually changed the landscape because nag-alisan nga. And another thing, very latest, itong politics. So what's the real score? Combining all of these scenarios, ano ba ang epekto nito sa market natin? We have to check also, no, kung saan ba talaga, no? Let's say, sabi nila, no, oversupply daw. Baka sa isang segment lang, baka dito lang sa Metro Manila. Oo, baka dito lang sa area na to. Pero sa amin, iba sa Pampanga, mas dumadami yung development na puro condo. Ayun. So, depende sa location actually, no? So, it's based on the location. Yes, and then siyempre, yung growth ng isang LGU, saan ba yung naka-proposed na development nila? So, we have to be aligned dun sa mga physical framework plans from the national down to the regional, and then siyempre yung mga plans natin sa mga local government units. Okay, nice. Okay, so Cons, this is the next question. Cons Mike, why urban planning is essential in every nation? Actually, importante ng urban planning, no? So, kumaga parang, let's say sa isang family, no? Kailangan kung magpapagawa ka ng bahay mo, you have to check muna ano ba yung mga needs, okay? Doon sa isang pamilya. Let's say kung it's a four-member family na itong gagawin natin. So ilang bedrooms, okay? Ilang cars ba ilalagay mo diyan? So same thing with urban planning, no? So kumbaga parang ito isa to sa mga napaka-importante na dapat mabigyan ng pansin, no? So especially yung development now, no? So ang daming mga bagong central business districts na nade-develop, no? Yung mga planned unit development natin, yung mga mixed developments natin. So as an LGU or nasa LGU kami, we have to properly prepare yung munisipyo natin in case na gusto nating maging city. Okay? Ang hirap kasi kung medyo, alam mo yun, halo-halo. Yung parang chapsuy siya, na hindi siya well-planned.
So, kumbaga, magkakaproblema tayo pag hindi yan naayos, no? So, isa yun, no, actually. And also, kailangan itong mga ginagawa natin mga plano is naka-align, no? So, ano ba yung mga national plans natin? We have to look at that, no? Yung mga physical framework plans natin, down to our regional plans, and yung proposed development of an LGU, okay? So, siyempre, we have to consider also yung ano ba yung mga sustainable developments, no, for different sectors, or yung mga pwede nating i-infuse and para matulungan natin yung mga kababayan natin, no, or yung mga that sector, yung mga vulnerable sectors natin. So aside from that, hindi lang naman puro infra lang, no. So dapat Correct. nandun din yung balance, no? Balance siya in terms of the environment, no? Okay lang naman na magkaroon ng industrial dyan, yun nga lang, hindi natin dapat pinapabayaan yung environment natin. So, yung environment, the health of the mga neighboring communities, no? So, kaya nga sabi ko, we as real estate service practitioners, we shape yung community natin. Hindi naman po pwedeng isang group lang, no? So, kaya nga natutuwa ako na marami ng mga environmental planners or yung mga students taking up MMPP. yes, no? Para at least maraming makatulong, no, to ang tawag yun, yung di ba yung magkaroon ng change, no? Or we become a catalyst of change, no? Yun yung Ang importante lalim doon. doon, catalyst for change. Yeah, usually pag mag-environmental planners, Exactly. ganun, di ba? Lumalalim tayo sa MMEP. Yes. So anyway, that's a very good point, Cons, no? So just to highlight yung sinabi niyo po, it's a misconception, one real talkers, na kapag may infrastructure, okay ang plano. So, maganda ang pagpaplano ng community. It's very wrong because hindi porket may infrastructure, okay na. Sabi nga ni Cons, there must be balance, okay? Homeostasis, ecology, environment. And also, is it really adaptable by the people? Diba, we are well-traveled. I know, Cons Mike, we've been to Middle East, we've been to Southeast Asia, we've been to Europe. And nakita ko rin na, okay, etong Italy, talagang ito yung plano na mag-fit sa kanya. Because based on geography, based on demography, and the people, the lifestyle. A lot of considerations. You know, when you study urban planning, you really have to consider a lot of factors. Data. Data, yeah, definitely. So, well-researched, well-planned, para mo i-implement. Hindi pwedeng mabilisan isang tao lang, tapos porket kilala siya na ganito siya magre-relate tayo sa kanya, no? So, we really work hand in hand. Collaborative dapat ito. Oo. Collaborative planning. Actually, ano talaga, from bottom yung pagpaplano natin. Exactly. So, nandun yung different sectors na ano ba yung mga needs talaga, no? So, Sa kanila manggagaling kung ano yung need. From the data, ano ba yung mga current situation natin ngayon? Ano ba yung mga problems? Ano ba yung mga potentials natin? Ano ba yung mga disadvantage na... Kasi from there, kasi minsan yung mga disadvantages natin, let's say kulang sa housing. So, kung titignan natin, for that LGU, negative ano yun eh. Pero for the investors, magandang opportunity yun. Kulang nga sa housing, so pwede sila mag-invest. So yung mga tinitingnan natin, aside from the data, yung population natin, dapat hindi yung basta naisip mo lang maglalagay ka ng memorial dyan. Hindi yung naisip mo lang maglalagay ka ng industrial. So depende kung ano yung ano ba yung mga nakapropose, ano yung mga nakapipeline ng mga projects from the government. Kaya kailangan yung mga plans natin from the national pababa, no? Let's say, tulad ngayon, andyan na yung Bulacan Airport. Okay? We're excited for Bulacan Airport. Diba? So, kaya, actually, kami before pa, nung pagpasok ko pa lang sa LGU, as early as 2013, no, nakikita na natin yung mga development. So, ngayon pa lang natin visually na nakikita. 12 years pero ago. matagal na naka-pipeline yan. No? Yung Bataan Cavite link, actually matagal na yan. Okay? So, kumbaga, ngayon lang talaga medyo maingay, no? Like yung mga railway natin. Daanan na natin yun, di ba? From Tutuban to Clark, no? So, yung mga ganyan, no? So, makita natin yung development nasa Central Luzon. Okay? So, mga investors nandyan. Ang tanong doon, nasan tayo? Yun. So, hamon po ni Cons Mike sa ating mga practitioners. Nasabi na niya kung saan po ang sentro ng mga improvements and developments. Ang tanong, nasan ka? Handa ka na ba? So yun po, Cons, thank you so much. And just to add, no, how politics actually somehow distorts planning. I'm talking about continuity plan.
Okay. Sabi nga ni Cons, diba, 2013, nandyan na yan. So, ang tanong, hindi naman yan 1 taon, 2 taon, 3 taon lang eh. Tutuloy ba yan pag nag-iba na yung uupo? So, yan po ang hamon sa ating mga taong bayan. The continuity plan, ang ganda ng plano, pero paano i-implement pag iba na ang nakaupo? Ayan. So, next question, Cons. Thank you very much. Ang talino ni Cons. Practically smart. Okay? Next question, and this is the last, Cons. Sige. Okay, what do you think is the main cause of traffic? Ay, grabe, traffic. Okay, sige, ganito. Naalala ko, no, during the time na nandito pa ako sa Manila, may mga additional plans na, no? So, kung titignan natin, like EDSA, ano ba yung naging solution sa traffic sa EDSA? So, nagkaroon tayo ng mga C5, di ba? Nandiyan yung C6. Infra ulit, di ba? Infra ulit, which is good actually, no? Ang problema lang, yung intention natin to decongest, para mawala yung traffic doon, ang problema, pagdating doon sa additional road or network na nilagay natin, naglagay din tayo ng mga proposed development doon. Ayun. So, kumbaga, nakadagdag din doon sa traffic. Ang tanong niyan, kailangan meron tayong master plan, no? So, Connecting all those yes, roads. no? So, kumbaga, pag gumawa ka ng isang development, chinecheck din natin as environmental planners yung traffic. Okay, yung traffic impact assessment natin, no? So, we have to check on that. Kung especially now, no, na yung population natin, especially population growth natin, no? Kung wala yung mga additional transportation infra, so mangyayari, yung mga tao bibili din. Okay, bibili ng mga sasakyan para yung mobility, 'di ba, mas mabilis. So, yun yung mga nagiging cost din, mga additional natin, kasi dumami yung mga bumibili na sasakyan dahil mura lang naman, 'di ba? Ang problema mga lang promo kasi, no down payment and all that. Oo, diba? so problema natin, infra again, no? So, bumabalik lang. So, kada dagdag ng kotse, ang sagot natin, dagdag infra din. Ganun yung ginagawa. So, actually, marami na mga solutions ngayon, no? Like yung ginagawa sa EDSA, di ba? May mga bus lane na tayo. And then, Traffic management. yes, nandun yung, they encourage na magkaroon ng, ano ba yun, yung by group, yung ano natin, yung pag-travel natin, hindi yung paisa-isang sasakyan lang. So, basically, importante na may mga solutions tayo for each or for every problems. So, importante yan. Especially, yung traffic dito, di ba? Kaya nga siguro, nung nag-work ako from Manila, so lumipat ako ng Pampanga dahil nga yung traffic dito, grabe. Oh, so kaya ayaw mo na dito. Grabe ang traffic kasi naman papunta nga lang ng paglabas mo nga lang ng bahay. Sa kabilang side ka lang ng EDSA, ilang minuto Actually, na ako. nung nasa Makati, nung nasa Parañaque pa ako noon, coming from Batangas, iiwan ko talaga yung sasakyan sa office. Tapos mag-MRT lang ako. Mas mabilis pa kasi yun kaysa yung magdadala ka ng sasakyan. Okay, Cons. Usapang traffic, pang ilan tayo sa index sa mundo? Di ba parang nag-number 1 nga tayo? Siyempre, we have to also check din, no? Mundo to, ah. Oh, tsaka yung losses, eh. Actually, kung titingnan natin, naalala ko, nung mag-out ka ng 5, makakarating ka ng Trinoma, parang nasa 8 o'clock, 9 o'clock na. Grabe, Parang 4 hours. Oo. Tapos uwi ka pang Pampanga. Another hour na Oo, naman. so alos mga 10 o'clock na ako dumarating noon. So, just a follow-up question, Cons. Do you think may solusyon pa tayo sa traffic? Actually, kung titingnan natin yung causes, hindi naman kasi specific na yung let's say traffic congestion, ganyan. Hindi naman eh. So, maraming possible reasons din, no? So, basically, importante dyan yung tamang pagpaplano, no? Yung mga, like ngayon, no? May yung traffic management na ginagawa ng gobyerno ngayon, di ba? Ang daming mga options. Yan, yung mga railway, no, yung mga additional na skyway natin, which is napakalaking tulong. Exactly. Oo, hindi mo na kailangan dumaan ng EDSA. Correct. Di ba? Sobra. Connect even from the south. na. Cavite, pupunta ka Oo, na yung dito. connectivity. Tapos north na, connectivity. Very good naman din ang networks. So, Cons, do you think as a consultant and as a well-exposed person in government, sino-sino ba ang mga professionals na dapat magsama-sama para ayusin itong master plan na to? Kasi naniniwala ako na it doesn't mean na it works for Baguio, it will also work in Manila. Diba? It doesn't mean na it works in Singapore City, it will work in Manila City.
So iba-iba, a lot of factors to consider if this kind of plan will be applicable. Sino-sino ba? Yung mga utak na dapat magsama-sama, hindi yung kung sino-sino po, one real talker sa social media, lahat na nagiging matalino eh. Yung kay Duterte nga lang, lahat matatalino na eh. Di ba? Yung mga 98551, yung mga ICC, wala ho tayong alam pag hindi na tayo nagbabasa. Kaya let's take it from the expert, cons, sino-sino ba dapat mag-usap, hindi yung mga social media, to solve traffic problem. Actually, sa mga ganyan, no, actually, siyempre, nandiyan yung mga engineers natin, yung mga environmental planners natin. Urban planners, engineers, the civil ones, right? The civil Kasama din engineers. naman yung mga architects doon. No? Architects. So, yung mga, actually, lahat ng mga allied professions. No? So, naalala ko nga yung property manager namin before. No? So, sabi niya, if you present a problem without any solution, then you are the problem. Oh, eh. So, kailangan, alam mo yung problema, dapat at least man lang may suggested solution ka. No? Hindi naman, though, not necessarily na kailangan technical ka. No? So, kumbaga, naalala ko yung father ko, sabi niya, yung tubig, sabi niya, never na tatakbo yan dun sa sunrise. Laging dun kung saan lulubog. Which is sunset, which is the Manila Bay. Ayun. So, yung takbo ng tubig, hindi yung pabaliktad. Dapat palabas. Yung utak lang So, ng minsan, mga hindi politiko naman- ang baliktad kasi. Ay, sorry po, one real talk po pala ito. So, yeah, yun. No? Basically, kasi minsan, kailangan din ng common sense minsan. Di ba? Yung mga ganun. So do you think with the politics that we have, the kind of politics that we have here, we cannot solve this problem? Kasi implementer sila eh. For example, sa LGU. Dapat open-minded sila, dapat nakikinig sila sa mga experts. Hindi naman sila expert dyan nandun eh. naman yung nandun naman yung naniniwala pa rin tayo na meron pa rin makikinig actually, no. Marami na pa naman tayong leaders na Ang ganda nun sinabi Good. mo, ano. na naniniwala tayong may makikinig. Oo, Na hindi dapat tayo mapagod. 'Di ba dito nga, 'di ba? Nai-implement. Bakit sa ibang LGU hindi, 'di ba? So actually yung mga leaders natin with the support of the constituents, no, yung mga departments natin. So siyempre maganda na meron tayong mga magagandang proposals, no? Kasi minsan ano yan eh, more on the corporate kasi yung yung kaya nga tinawag natin silang local chief executive eh. More on corporate kasi yan eh, executive, no. So napaka-importante na bubaba tayo, no? Nandun yung authentic leadership natin. Importante 'yon, no. And then siyempre aside from that, nandun yung pagiging leader natin kailangan supported by data, supported by Laws. yung mga ano ba yung magiging effect dun sa mga constituents natin sa baba. Kung paalisin mo sila, okay, ano ba yung mga pwedeng ibigay natin sa kanila para magkaroon ng sustainability in terms of, kasi kung ililipat mo lang sila doon, wala naman sila mapagtatrabuhan, wala naman may bibigay na trabaho, parang ganun din, babalik pa rin sila sa urban areas. Correct. So dapat may puso talaga sila, Cons. Hindi ba pwede na laging kami na baka lang, isipin natin sila. So huwag natin kalimutan na sa isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan sinabi ni Cons, hanggat may nakikinig, patuloy kang magsalita. So thank you so much, Cons, for that. Anyway, your last note to the real estate world. Being a broker, appraiser, consultant, and soon to be ENP at kung ano-ano pa. So, ongoing pala ang PhD ni Cons, by the way. Let's pray for him. Cons, the camera is yours. Your message to the real estate industry. Okay. So again, no, so thank you very much for the opportunity. Actually, no? Likewise, so I'm honored actually, no, na nandito Thank you. tayo. I'm also honored. And siyempre, the first time ko actually, no. Gwapo naman po kayo sa camera. Tapos sabi nga nila eh. So, actually, message ko sa mga real estate service practitioners na lagi ko naman sinasabi na yung continuous learning natin. Okay? Actually, kada gising natin, we nandun yung dreams natin. Okay? Hindi mawawala yan. And then, siyempre, kahit naman sabihin natin nag-retire na tayo, sinasabi ko din no, na yung habang buhay tayo, no, do laging parang gasgas na may pag-asa ganun. Pero
yun yung time na pwede pa rin tayong mangarap. Kahit pa paano, hindi naman yung paggising natin okay na, no? So, sabi nga nung mayor nyo dito, di ba? So, kahit na paano, paunti-unti, may nagbabago sa sistema ng gobyerno. May tiwala pa rin tayo sa gobyerno na pagdating ng araw, malay natin, di ba? Kaya nga, mas maganda na yung mga new leaders natin, yung mga bata, if they have yung mga ideas, no? So, importante na ma-share natin yan. And then, siyempre, as a real estate service practitioner, siyempre, yung mga clients natin na matulungan natin hanggang dun sa kaya natin, no? Kasi hard-earned money yan. So, kung kami naman sa gobyerno, siyempre gusto rin namin na pag pumunta kayo sa opisina, lumabas ka ng opisina ko na nakangiti. So, yun lang. Ayun, lalabas ka sa serbisyong Mike Carlos ng opisina niya ng nakangiti. Again, One Real Talkers, that has been one of the episodes of One Real Talk with Master V. And at this juncture, I'd like to thank our sponsors, Eco Solutions Cleaning Services, Eastwood Gen Boutique, and our primary sponsor, JMV Realty PH. Thank you very much, Cons, Thank you for that.